Yo, what's up mga tropa peeps? Naku, breaking news tong balita na ito patungkol po dito kay Hanilet Abansenya na sabi po ay ano na, kumbaga parang restricted na o parang hindi na po siya makakadalaw kay Digong. Parang ban, parang ganun ang ginawa. Naku po, 'di ba? Siya ang siya ang kumbaga jowa ni ano ngayon niya, ni Digong. Tapos yan po ang ginawang kumbaga ang pagkakabar sa kanya o pagkakaban sa kanya isang malaking dagok ito kay Digong. Ngayon po ito po yung balita ng Bilyonaryo News Channel at nakalagay po dito, so close yet so far. Former President spokesperson Harry Roque revealed on Wednesday that Chelito Hanilet Abansenya, partner of former President Rodrigo Duterte, has not been allowed to visit him in his detention cell. However, no official reason has been disclosed for the visitation ban as of the latest update. Abansenya is set to contact Duterte's legal team to determine the possible reason behind the restriction. Ayun na rin po. Ito nakikita lang natin sa mga vlog. Nakita natin si Maharluka na umuusok na naman ng ilong. Parang siya yung asawa ni Digong. Gigil na gigil si Maharluka, nakita ko Parang siya si Hanilet ang hindi daw po nagpapadalaw kay Digong ay walang iba kung hindi si Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni Digong. Alam niyo, sa totoo lang, ito maganda para sa atin, di ba? Parang okay itong balitang to kasi di ba nag-aaway-away sila. Si Maharluka binabanatan si Kaufman. Di ba maganda to para sa atin kumbaga exciting tong topic na ito dahil nga po nalalaman natin na si Digong ay hindi na madadalaw ni Hanilet at nag-aaway na sila Harry Roque, si Kaufman, kakampi ni Harry Roque syempre si Maharluka. Etong Team Alpotera versus Harry Roque and Maharluka, di ba? So sa kasi sa kumbaga parang nakakatuwa lang na malaman na si Digong ay merong nararanasan ngayon na pagdurusa kahit papaano. 'Di ba? Kasi ito pagdurusa 'yon para sa parte ni Digong dahil hindi niya na makakausap ang kanyang jowa na si Hanilet. Ngayon, etong si Maharluka parang timang. Bakit Kasi parang ang sinasabi ni Maharluka, tanggalin na daw si Kaufman na abogado ni Digong. Sino papalit? Si Harry Roque. Sino papalit na abogado ni Digong? At ang nakakatuwa pa dito, akala mo napaka makapangyarihan ni Maharluka sa kanyang community para sabihin na tanggalin na si Kaufman. Sa totoo lang, kahit anong gawing yaw-yaw ni Harry Roque, ni Hanilet o nitong si Maharluka, wala kayong magagawa. Hindi nyo kaya ang nagtalaga kay Kaufman bilang abogado ni Digong. Hindi nyo kaya. Kahit sa mga salita, hindi binabanatan ni Maharluka ang tao na nagtalaga kay Kaufman. Alam niyo kung sino? Si Sara. Si Sara ang pumili kay Kaufman 'Di ba lumipad kagad si Harry Roque nung nakulong si Digong. Nakita natin na sabay-sabay silang dumating doon sa ICC kasama ni Harry Roque, kasabay sa paglalakad si Sara at si Robin. 'Di ba? Si Harry Roque nga pagdating doon parang pa siya na nagpapakilala siya, abogado ko, nandyan yung client ko, si Rodrigo Duterte, ganyan. Pero 'di ba, hindi po kinuhang abogado
ni Digong si Harry Roque. Ang naging abogado si Kaufman. 'Di ba? Parang awkward na 'yon kay Harry Roque kasi biruin mo lumipad siya kaagad doon, papunta doon sa Dahig. Pero hindi po siya kinuhang abogado ni Digong. Hanggang sa ang naging papel niya na lang doon ay asylum seeker. At ang naging sumunod na papel niya ay parang host na lang siya doon sa mga pagtitipon sa Duterte Street na tinatawag nila. At parang naging ano na lang doon, rallyista na lang itong si Harry Roque. Di ba kita nyo na parang naitsapuera si Harry Roque dyan. Pero dahil nga nandun siya sa Dahig, nagiging relevant pa rin siya kasi nga, di ba, lagi siya doon sa sa Duterte Street na tinatawag ng mga Dutae supporter. Ngayon, nakita rin natin na si Maharlika at si Harry Roque ay parang nakikipagtagisan sila, nakikipagmagalingan sila dito kay Alvin and Tourism saka yung Aldo. Kumbaga parang nakikita nila ito as ano ba tawag dito, competition sa pagbibigay ng mga information ng latest update ng nangyayari doon sa Dahig, sa ICC. Kung mapapansin ninyo, nitong nakaraang bumalik si Hanilet sa Dahig ay hindi po nakapag-video yata dyan si Alvin and Tourism, si Harry Roque lang ang naka-interview o kumbaga nakasama dito kay Hanilet. Wala yung Alvin and Tourism. Ngayon, kung ako rin naman yung abogado ni Digong at meron akong kumbaga inaayos na kaso kasi kumbaga eto matindi tong kaso ni ni Digong. Actually, swerte pa ni Digong na meron pong tumanggap sa kaso niya. Ang swerte pa ni Digong kasi alam niyo po, parang kumuha ng batong ipupukpok niya sa ulo niya etong si Kaufman. Alam niyo kung bakit? Kasi napakatibay diba ng mga ebidensya na inilabas ng mga biktima laban kay Digong. Ngayon, sinabi ni Kaufman mismo 2,000 ang kanyang nakitang ebidensya o yung pinag-aaralan nilang ebidensya. Sa isa, kunwari sa 2,000 na yan na bilang ng ebidensya, nakapaloob pa ay more than 100 na mga ebidensya. So sa bawat folder ng isang ebidensya, 2,000 folder na meron pang nakapaloob na napakarami pa ulit na mga ebidensya na kailangan nilang pag-aralan. Gumagamit na nga daw sila ng ngayon ng ano ba tawag dito? Meron silang sinabi information technology, sabi ni Kaufman. Gumagamit na sila niyan dahil nga po sa dami ng ebidensya na pinresenta nitong mga nagdemanda kay Digong. Ngayon po, syempre bilang abogado, syempre kailangan ni Kaufman na maging maayos ang lahat. Kaya lang, ang katulad ni Hanilet, hindi ito nakakatulong. 'Di ba? Syempre, kapag si Hanilet dumalaw doon, 'di ba? Hindi nakakatulong si Hanilet sa kaso ni Digong. Kahit nga si Sara Duterte, hindi rin naman nakakatulong sa kaso ni Digong. Walang ibang makakapagpalabas, walang ibang makakatulong kay Digong para ma-acquit siya kung hindi ang kanyang abogado. Kaya nga 'di ba lahat ay ginagawa ni Kaufman para mapawalang sala or para hindi na matuloy ang kaso ni Digong doon sa ICC. Pero dahil nga si Kaufman kumbaga siguro nabubuisit dito kaya Hanilet, 'di ba? Parang naaagawan ng oras kay Digong. Kaya po hindi na po pinapapunta o hindi na po ito pinapabisita kay Digong etong si Hanilet. Ito po yung sabi nitong si Hanilet patungkol dito sa nangyayari sa Dahig. Pakinggan lang muna natin to. Mamaya, yun naman pahayag ni Harry Roque. Malaki lahat. Hindi lahat. Nanibabasa sa
Kailan po sunod na dalaw niya? I think Friday. Nasa Friday na? Siyempre. Tagal pala. Wednesday. Wednesday. O tama, wala nga Thursday, Friday. Friday ka, ma'am? Lahat tayo. Ito tayo for Germany. Lagi mo. Layo ba? 3 hours naman. Parang ano yan sa, parang kita nyo kung gaano kabobo yung mga dutae doon. Birihin nyo si Hanilet. Dahil hindi pa naman daw siya makakadalaw, Friday pa siya makakadalaw, Wednesday daw nung araw na yon. Pasyal daw muna sila sa Germany. Kita nyo kung gaano kabobobo tong mga dutae supporter doon. Alam nyo, hindi porke nakapag-abroad matalino. Yung iba ginagamit lang ang pempem para makapag-asawa ng mga magpapaburike ng kanilang pempem sa mga puti para gumanda buhay. Katulad nito, tong nagsalita na to, gaano ka kabobo na aayain mo pa sa Germany si Hanilet, samantalang ang pinunta ni Hanilet sa dahig ay wala namang iba kung hindi si Digong. Di ba kabobo? Sinabihan ako ng girl, late ako. No, I'm never late. I just follow the instructions. Sabi ko, wala. Sabi ko, may instruction 2:30. Sabi ko, one daw. Yeah. Anong mga sa lawyer? Sila nagbibigay ng schedules. From Germany. So how do you feel, ma'am, after seeing him for about a month and a half, no? Na hindi niyo siya nakita. Anong assessment niyo? Pumayag siya. Ano siya po? Inaano ko yun sa ano eh. Ako na nga nagiging kontrabida eh. Sa akin na. Yung kontrabida. Kasi sinabihan ko nga siya eh. Hindi sa inaaway. Sabi, di ba kahit kami eh. Kahit kami ng takot-takot. Diba sa Berlin. Tinanong ko nga si Sal Panelo. Sabi ko, budis lang mo ba? Siya daw kung kliyente daw niya, sinasabihan daw yan, sige, magtanong ka sa ibang, mag-inquire ka sa ibang lawyer, gano'n, di ba? Siyempre tayo, isa lang naman ang purpose natin, di ba? Gusto natin makalabas. Kahit na anong gawain namin, maghahanap kami ng paraan. Diba? Sabi ko nga sa kanya, maghahanap kami ng paraan. Para hanggang ngayon na, ngayon, bewildered ka, di ba? Kasi wala namang task sa Pilipinas. Working naman ang justice system natin. Yes, tama yun alam niyo may punto si si Hanilet. Walang kaso sa Pilipinas. Gumagana naman ang justice system natin. Totoo po yun. 'Di ba? Yan nga rin pinagtataka ko eh. Walang kaso sa Pilipinas. Tapos gumagana naman yung justice system natin. Bakit sinuko pa natin sa ICC si Digong? Alam niyo po ba kung ano sagot? Kasi katulad nung nangyari doon po sa desisyon ng Supreme Court sa impeachment trial ni Sara Duterte na unconstitutional daw. Lahat halos ng mga justices sa Supreme Court ay appointee ni Digong. Kaya po, ala na tayong magagawa talaga dahil itong mga tao, itong mga biktima ng EJK ni Digong, doon na lang nagsampa ng demanda sa ICC kasi alam nila na kapag nakarating ng Supreme Court ang kanilang mga ikinaso kay Digong, mababasura lang. Hindi mapaparusahan si Digong. Kaya wag na po magtaka. Hanilet, wag ka na magtaka. Kung ang mga biktima doon nagsampa ng demanda sa ICC dahil dito nga sa Pilipinas kahit yung impeachment trial ni Sara Duterte na i-impluwensyahan. Patay na lahat dito sa Supreme Court, diba? Buhay naman sila lahat, pakaitim sila, diba? Yun ang ko, wala naman ni isa, wala naman ni-receive yan na kaso sa Pilipinas. May functioning pa na sa Pilipinas. So yan lang, bewildered hanggang ngayon kasi deprived mo ng buti sana ka mo kung may 40 years o yung so sabi ko nga nasabi ko to sa lawyer, sabi ko wala siyang, only God knows hanggang kailan yan siya
hininga natin, di ba? Lahat ng hininga natin, natitirang hangin dyan sa baga natin, lahat belongs to God. Yung oras na nobody knows when yan kukunin ng pag... Iski pa, pa-check up pa nila dyan ang pa-check up. Monitor sila ng monitor dyan. Monitor. Only God. Sabi ko nga sa, hindi magiging maganda yan sa iyo, bilang abogado kung namatayan dyan. Ikaw. Nightmare po yun. Night. Thank you very much, ma'am, dahil ang buong bansang Pilipinas naman, miski hindi kami... Ayan, di ba? So, sinabihan daw niya yung abogado, parang nababagalan etong si Hanilet sa kilos ng kumbaga nung abogado ni Digong. Alam nyo, ito lang naman talaga ang katunayan yan, katotohanan yan. Napakahirap ipagtanggol ni Digong. Napakatitibay ng mga ebidensya at talagang sukol na sukol dito si Digong dahil kahit naman siya mismo, 'di ba, may pag-amin sa ginawa niya mga krimen. 'Di ba? Kaya swerte pa nga nila na tinanggap ni Kaufman etong kaso na ito. Hindi nga lang natin, kumbaga, nung mga unang labas kasi ng patungkol sa sahod ni Kaufman, 140 million daw per month ang binabayad kay Kaufman. Kahit nasabihin nila na hindi ito maabot ng 140 o baka 100 milyon o 50 milyon o kahit na nga sabihin mong 10 milyon na lang buwan-buwan eh. 'Di ba? Talagang ito isang napakalaking kumbaga danyos sa mga Duterte. Bukod sa si Digong ay nakakulong, 'di ba? Kailangan pa nilang lahat pumunta ng dahig para lamang makita si Digong. Yung katulad pa nga nitong si Hanilet na hindi na pinapayagan na pumunta po ng kanyang kulungan, 'di ba? So magandang balita dahil si Hanilet ay hindi na nakakapunta doon, di syempre si Digong walang nakakausap na Pilipino. 'Di ba? Kumbaga part 'yan ng pagpaparusa kay Digong. Kumbaga kailangan nilang tanggapin. Ito yung mga consequence ng mga ginawa ni Digong na pagkakamali at pagkakasala sa kanyang buhay. Ngayon, ito si Harry Roque. Kasi dati sa Duterte Street, doon siya nagbibigay ng mga statement, kumusta na siya, ano na nangyari sa kanya, di ba? Pero ngayon, parang wala kaming natatanggap. What happened, attorney? Well, natuloy po ang bisita ni Ma'am Hanilet noong Miyerkules ng 1 linggo. Pero hindi po natuloy ang kanyang bisita noong araw ng Biyernes, Lunes, Martes, at sa tingin ko hindi rin matutuloy ang bisita ngayong araw ng Miyerkules. Wala pa pong dahilan na ibinibigay kung bakit hindi natuloy ang kanyang pagbisita. Bagamat naaabala po si Ma'am Hanilet Avancenia bilang isang nurse dahil 1 linggo na nga po na walang bisita si Tatay Digong. Pag sinabi niyo pong nababahala, nag-aalala si Ms. Hanilet, bakit po kaya para kay Pangulong Duterte na hindi niya nakikita ng ilang araw na? Tama po, kasi ito lang yung pinakamatagal na panahon na mula nang nadetena si Tatay Digong na walang pamilya na nakakabisita kay Tatay Digong. Ang inaasahan ng lahat ng pamilya ay humingi sila ng 4 na araw kada linggo para mabisita si Tatay Digong dahil nais nilang malaman ang kalagayan ni Tatay Digong at ganun din ang sambayan ng Pilipino, kaya naman nag-uulat sila matapos ang kanilang pagbisita. So ito na po yung pinakamatagal na panahon na wala tayong balita sa kalagayan ni Tatay Digong. Opo. So ano po yung planong gawin? Ano pong planong gawin ni Ms. Hanilet o ng pamilya na bakit po nagkaganon na hindi siya pwedeng makabisita? Nakikipag-ugnayan na po sila sa kanilang abogado at inaasahan natin na magkakaroon ng kasagutan ng hukuman sa lalong mabilis na panahon dahil ang importante nga po sa pamilyang Pilipino at sa sambayan ng Pilipino malaman ang kalagayan ni Tatay Digong dahil siya ay 80 anyos na. Nung pong malaman ni Ms. Hanilet na ganyan ang pangyayari, ano po ang naging reaction ni Ms. Hanilet? Siyempre po, matinding kalungkutan, no? At
inaasahan talaga niya na makakabisita siya matapos yung Miyerkules. Huwebes walang dalaw, so excited siya at extremely frustrated ang malaman niya na pagpunta niya dun sa detention facility na hindi siya makakadalaw. So anong ginawa niya nung malaman? Nakipag-usap ba sa inyo para sabihin na bakit anong nangyari? Anong ginawa ni Ms. Sa totoo lang po, nawala siya ng mahigit 24 oras. At usap-usapan nga ng mga Pilipino kung dapat na ba kami mikawid kasi mahigit 24 oras, walang kahit anong komunikasyon na tinatanggap si Miss Hanilet Avancenia. No? Pero nung araw ng Linggo, natawagan ko naman siya matapos ang mga 30 plus hours na walang kontak kahit kanino at nalaman ko nga na hindi natuloy ang pagbisita nung Biyernes. Opo. So ano po yung parang gusto sabihin ni Miss Hanilet o ng pamilya Duterte? Nako, baka naman nagpalamig lang, 'di ba? Kaya hindi nagpakita sa inyo si Hanilet. Pero alam nga ito yung nangyayari na ito, tingin ko naging resulta ito, yung nangyayari na hindi na makakadalaw si Hanilet o pinagbawalan ng dumalaw si Hanilet kay Digong kasi baka dahil nga sa sinabi ni Hanilet na nababagalan siya sa kilos ni Kaufman. O di para mapabilis obstruction sa mga ginagawa siguro ni Kaufman etong si Hanilet, hindi na lang pinadalaw. 'Di ba? Saka isa pa, hindi naman siya legal wife, 'di ba? Siguro kaya kasi kung immediate family, 'di ba? Ang mga immediate family talaga anak. Ngayon itong kinakasama ni Digong 'di ba parang jowa lang. Kaya siguro ganun lang kadali na sabihin na wag nang dumalaw o hindi na makakadalaw si Hanilet kay Digong kasi nga kumbaga si Hanilet walang pinangahawakang papel. 'Di ba? Parang ang dating siguro hindi ka naman legal wife huwag ka na munang dumalaw kay Digong para makapagtrabaho kami, makapag-usap kami palagi. Yung alam niyo yung yung sinasabi nila na nag-aalala kami 80 years old na kahit si Bongo, si Bato, si Robin Padilla, 'di ba? Si Amy Marcos, mga nagbibigay sila ng pahayag na parang aping-api si Digong, kawawang kawawa. Pero sabi naman ni Sara Duterte, masigla naman si Digong. Maayos naman ang pangangatawan, wala namang emergency na nararamdaman. Diba kaya alam nyo ito sa totoo lang, ginagawa na lang nilang propaganda itong nangyayari kay Digong. Ngayon syempre nag-aaway-away ang mga malalapit kay Digong dahil syempre ang punto niyan, gusto nila sila ang mga the best, sila ang mga bida, sila ang may nakakaalam kung ano nangyayari kay Digong. Diba? Yan ang kanilang pinaglalabanan diyan. Syempre kita sa YouTube, kita sa mga SOCMED. Kaya nga 'di ba nag-aagawan sila ng pag-i-interview, nag-aagawan sila ng live, nag-aagawan sila ng mga vlog, 'di ba? Ang gusto nila bawat isa sa kanila, katulad ni Harry Roque, katulad ni Maharlika, nitong Alvin and Tourism, ang gusto nila sila ang the best, sila ang panoorin, sila ang nakapaghahatid ng mga latest update, 'di ba? Dito kay Digong mula sa Dahig. Alam nyo, napakagandang pagkakataon 'yan kapag si Digong talaga ay wala nang magiging dalaw na pamilya. Kapag pinagbawalan na ng abogado. Kapag pinagbawalan na kasi sila ng abogado, kailangan nilang sumunod. Kasi pwedeng i-drop ni Kaufman ng kaso ni Digong. Pwedeng sabihin ni Digong, hindi na, wala na. Pwede sabihin ni Kaufman, wala na, bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi ko na yan. Hindi ko na pagtatanggol yan si Digong. Bahala na kayo, kumuha lang kayo ng ibang abogado. Pwedeng gawin yan ni Kaufman kapag hindi sumunod tong pamilya ni Digong. Alam nyo, ang isang pinaka-may say talaga dyan, si Sara Duterte. Dahil si Sara Duterte ang nagbabayad at naggagastos dito sa kaso ni Digong. Di natin alam kung may ambag ba dyan si Hanilet. Pero ang kumuha kay Kaufman, si Sara. Kaya po, merong pinaka-say dyan, si Sara lamang. Gawin mo kung ano ang dapat mong gawin. Ngayon,
baka nireklamo ni Kaufman, itong asawa, paepal, laging pumupunta dito, nakakaabala sa aking ginagawang pagtatanggol. Pag kaya Digong, sige, sabihin mo, wag nang pumunta. Bawalan mo lang pumunta, di ba? Kaya alam nyo, eto maganda to. Kapag inaway nila ng inaway si Kaufman, kapag kinwestiyon ng kinwestiyon nila Maharlika at nila Harry Roque, etong si Kaufman, baka itong si Kaufman bitawan na ang kaso ni Digong. Yan ang pinakamagandang mangyayari dahil wala na magtatanggol kay Digong. Sino mag-aabogado kay Digong? Si Harry Roque? Wala sa kalingkingan ni Kaufman. Saka isa pa, si Harry Roque, asylum seeker, meron ding kaso. Ewan natin kung papayagan siya ng ICC na ihawakan ang kaso ni Digong, di ba? Kaya alam nyo, maganda tong nangyayari na ito. Nag-aaway-away sila, nagkakagulo sila, nagkakaroon ng pataasan ng iye sa mga babae at sa mga anak at sa mga kung sino-sino pang mga malalapit kay Digong. Ibig sabihin yan, sila may mga pansariling interest, di ba? So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama niya dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo mo. Chup-chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.